Maagang dumating sa kumpanya ng 2 oras. Hindi ako naniniwalang makakasalubong ko pa siya. Uy, ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit. May lugar pa. Hindi ka ba sasakay? Hindi na. Sakay na. Hindi kita kakainin. Unang beses kong naramdaman na napakatagal ng oras sa elevator. May magliligtas ba sa akin? Yung babaeng nagbuhos ng tubig, sa akin kahapon nahanap na ba? Wala pa. Pero kinokolekta na ang mga CCTV sa paligid. Naniniwala akong malapit ng magkaroon ng resulta. Magkano kaya ang kabayaran sa nasirang relo? Mga 1,000,000. $100, 1,000,000. Anong gagawin ko? Sa sweldo ko ngayon, para mabayaran ko ang aking utang sa kanya, kailangan ko pang magtrabaho ng hindi bababa sa 100 buwan. Ganyan na nga ako, tumatawa ka pa. Naku, hulaan mo kung ano. Alam ko, wala namang 1,000,000. Ano? Naku, Misteryosong mayamang binata, naghahanap ng mapapangasawa online. Kasalagad. 1,000,000 pataas ang bigay kaya. Saan mo nakuha yan? ibinigay lang ng isang lola sa kalsada. Kinuha ko na lang. Hindi ba halatang scam yan? Hindi naman, tingnan mo kung saan ang interview. Phelan Hotel. Yan ang pinakamaayos na hotel sa lugar natin. Ang gumawa ng krimen ay hindi ganun kadali. Boss, tingnan mo ito. Ano ito? Isang ad para maghanap ng asawa. Napansin ko ang venue ng paghahanap ay ang Phelan Hotel ninyo. Hindi ko pa narinig to. Sino ang namimigay? Ako. Lola. Ay, Lola. Bakit mo ako binibigyan nito? Kung dinala mo na sa akin ang magiging asawa mo, hindi na ako kailangang mag-alala. Lola. Kakabalik ko lang dito. Pwede rin ang dayuhan. Masyado akong busy sa trabaho, kaya walang oras maghanap. 'Di ba, Meng? Oo. Lola, ano ang tinitingnan mo? Hindi kayo magkasintahan? Lola, anong pinagsasabi mo? Bakit pa hindi ka nag-date? Sa napakaraming taon? Ako. May meeting pala ako. Mauna na ako, Lola. Hoy, pilyo ka. Yung dalawa, siya. Boss, mukhang wala tayong meeting. Tara sa kung saang kwarto. Kung biglang dadating si boss, nakakatakot naman. Pangkat 1, itigil muna ang trabaho and pumunta sa meeting room. Sige. Kung down ka pa rin, mawawala na ang 10,000 kada buwan. Sa tingin ko, anuman, ang gawin ko, wala nang saysay ang buhay ko. Kainis na 1,000,000 ito. Hay nako! Sobra na, babaliktad. Ikaw ngayon ay nasa sukdulan ng kamalasan. Baka bumangon ka agad. Tama. Kahit paano, hindi na. Mas malala pa sa ngayon. Sobra na, babaliktad. Sobra na, babaliktad. Nasaan ang ID ko? Yushan, Naiwan ba sa mesa? Siguro, sino si Yusheng? ako, Magandang araw po, Mr. Key. wala bang limitasyon ng malas ko?
Nasaan si Yusheng? Hindi ba nandito lang siya kanina? Siya. Dinatnan siya. Kaya pumunta sa banyo. Nahulog sa labas ang ID niya. Sabihin mo sa kanya, huwag kang magdikit ng kung ano-ano sa ID ko. Sige. Bilis, bilis, bilis! Ano ang pinag-usapan niyo sa meeting ngayon? Makikinig din ako? Diyos ko, patayin mo na ako. Anong ginagawa mo? Nagpapakalbo ka ba? Sinasabi ko sa'yo, napagtanto ko na kapag marami kang nagawang kasamaan, talagang makakarma ka. Tatapikin ko pa ang kahoy na isda para makaipon ng kabutihan. Hoy ho, huwag kang mag-ipon ng kabutihan. Mag-ipon ka na lang ng pera. Huwag mong kalimutan na may 1 milyong naghihintay sa iyo. Sino ba mag-aakalang ako na wala man lang 10,000 ang sahod ay may utang na 1 milyon? Sino ang nag-text sa akin ng gabing-gabi? Binabati kita sa pagrehistro mo sa Rich Young Man's Marriage. Bukas ng hapon, 14:30 sa Film Hotel. Magkita tayo roon, huwag mawala. Sabi ko nga scam yan, di ba? Hindi pa nga ako nagparehistro, nag-text ka. Ako ang nagparehistro. Jiang Xiao. Hoy! Hindi ba ito para matulungan ka na malutas ang apurahang problema? 1 milyon. May gusto na akong tao. Hindi ko kaya. Alam ko. Iyon ang lalaking hindi ka sinagot sa loob ng 7 taon. Makinig ka sa akin. Tiyak na hindi iyon mabuting tao. At saka, hindi naman kayo magkasintahan. Anong masama sa blind date? Ako? Ang blind date na ito, ang pinakamalapit na tsansa para kumita ka ng 1 milyon. Kung mamis mo ito, hindi ko alam kung kailan ka hahanapin ng pulis. Sige. Pupunta na nga ako. Ay, Lola, tama na. Hindi ako pupunta sa blind date. hindi naman ako nag-arte. Masakit ang puso ko. Hirap akong huminga. Doktor, tama ba? Oh, dahil matanda na, kailangan talagang magpahinga ng mabuti. Oo nga, oo nga. Ang pinakamahalaga ay mapasaya mo ako at huwag mo akong inisin. Di ba, Doktor? Oo. Ay, Tama na. Pupunta na nga ako. talaga? Oh, naku. Ito ang larawan ng babaeng makikilala mo bukas. Ako ang iyong lola. Sa wakas, nakita na kita. Huwag mag-alala, Lola. Bukas, magdadala ako ng mapapangasawa ng apo ninyo. Ah, Naghahanap ng asawa ang mayamang binata. Ang bigay kaya mula 1 milyon pataas? At ito'y panimulang presyo lamang. Sabi ko na nga ba, siguradong hindi ito panloloko. Tara! Ang daming tao. Hindi kaya lahat sila ay nag-audition para maging asawa ng binata? Siyempre, sa 1 milyong bigay kaya, sino ba ang hindi mabibighani? Sa dami ng tao, kinakabahan na ako. Ano bang ikinakabahala mo? Paano kung ikaw ang napiling tao ng mayamang ito? Susunod. Ang gwapo mo naman. Salamat. Magpakilala ka. Ako si Niu Nienye. Pinakagusto kong basahin ang mga nobela ng CEO na nahuhulog sa akin. Pakiramdam ko ako ang bida sa nobela. Kailangan ko ng pagmamahal. Payag ka bang mahalin ako ng kaunti? Ayaw
Ayoko. Susunod. Lalaki? Tama. Wala naman tayong sinabing bawal sa kasarian. Susunod. Susunod, susunod. Susunod. Sa tingin ko, hindi rin problema ang edad. Hindi ba karapat-dapat sa pag-ibig ang matatanda? Naku! Ang tindi ng kompetisyon. Papasukin mo kaagad ang taong ito. Kumusta? Sumama ka muna sa akin? Ako. Kumusta? 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 Prinsesa. Ano ang gagawin? Hindi na ako makakatakas? Kaya magpapanggap na lang akong hindi kita kilala. Kumusta, Mr. Key? Unang pagkikita pa lamang natin, hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Unang pagkikita? Oo, ito ang una kong blind date. Paano mo nalaman na Ki ang apelido ko? Yushang, kung wala nang silbi ang utak mo, ay i-donate mo na lang. Policy na ang lahat sa labas. Sige. Pasensya na sa lahat. Tapos na ang panayam. Wow, bigay kaya. Ang bilis. Hindi ba ako magiging matalik na kaibigan ng mayamang babae? Ay, ha ha ha! Mali ako. Mr. Key, hindi ko sinasadya ang pagbuhos sa iyo noon. Talagang napagkamalan kita. Napagkamalan? Oo. Ang dating nobyo ng kaibigan ko ay nagloko. Kaya pumunta ako upang ipaghiganti siya. Sino ang mag-aakalang magkapareho kayo ng damit? Kaya ako'y Nagsinungaling? talagang hindi ako nagsinungaling. Paano mo nalaman na Chi ang apelido ko? Nagkita na tayo. Hindi pa niya alam na empleyado ako niya. Kailangan kong mapanatili ang trabaho ko. Hindi ka magsasalita, ha? Meng, tawagan ng pulis. Uy, narinig ko lang sa labas. Bakit ka tatawag ng pulis? Hindi na kailangan. Ang basang relo, sapatos, suit at kamiseta, at saka moral damages. Kabuang 5 milyon. Hindi na kailangan. Anong 5 milyon? Hindi ba 1 milyon lang? 1 milyon. Mali, hindi ko alam ang presyo ng relo. Ibig kong sabihin, hindi ko kayang bayaran ng 1 milyon. Lalo na ang 5 milyon. Hindi mo kayang bayaran, di ba? May isa pang pagpipilian. Basta't papayag ka sa isang kondisyon, lahat ng utang ay kakanselahin. Anong kondisyon? Basta't hindi labag sa batas. Kaya kong gawin. Talaga, Talaga? pakasalan mo ako? Sige. Ano? Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Meng. Uy, huwag! Pag-usapan natin ng maayos. Napakalaking bagay ang kasal. Hindi ako ang nag-iisang magpapasya. At saka, ang aking family record. Sino bang may kailangan ng family record mo? Hindi ko kailangan na kumuha tayo ng marriage license, basta't sa harap ng lola ko, magkunwari kang kasintahan ko. Aba, sa pagpapanggap lang, mababayaran ng 5 milyon. Ang kondisyong ito ay hindi pala masama. Hindi rin ako taong walang pangunawa. Bibigyan kita ng isang gabi para pag-isipan.
Kung bukas ng umagay, hindi ko marinig ang nais kong sagot. Ang kakatok sa pinto mo ay ang mga pulis. Assistant Mang. Isulat mo ang numero niya. Ang ganda nito. Kailangan bang ito? Cute, cute, cute. Taga-kumpanya ka namin, di ba? Ha? Oh, Bakit ganyan ang suot mo? Sa susunod, iwasan mo ang mga ganyang walang kwentang aktibidad. ano? Pekeng kasal. Ibig mong sabihin, hindi ka magiging totoong mayamang babae? Mukhang may konting lungkot ka. Huh? Wala. Nag-aalala lang ako sa mga utang mo. Ang gandang alok ay dapat tanggapin. Pero gusto ko pa ring makasama ang minamahal ko. Ara, ang tagal mo nang may gusto sa kanya. Sa tingin mo, hindi niya mapapansin? Kung hindi mo sasabihin, hindi siya tutugon. Hindi mo naman iniisip na romantiko yon, di ba? Oo nga, Ay, anong gagawin mo ngayon? magtapat. Magtatapat ka sa ganitong oras? Sira ba ang utak mo? Pero gusto ko ring magpakatapang para sa damdamin ko. 7 taon ko siyang nagustuhan ng hindi ko sinasabi. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kung tatanggihan niya ang aking pag-amin, makakauwa ako kay President Key ng payapa at magpeke kaming kasal. Ito ang unang pag-amin ko. Medyo kinakabahan ako. Masaya talaga kapag kasama kita. Yushang. Bakit ka nandito? Meow meow. Kaklase ko ito sa kolehiyo. Ito ang kasintahan ko. Meow meow. Hi! Huwag kang mag-akala. Ito ay regalo ng boyfriend ni Xiao Xiao. Nagkataon lang na nakatira rin siya sa subdivision na ito. Tingnan mo naman si Xiao Xiao. Kailan ka magkaka-boyfriend? Ako, gagawin ko. Pag may nahanap ka, dalhin mo rito. Laging mali ang napipili mong lalaki. Tutulungan ka naming i-check. Pag-iisipan ko ito ng mabuti. Aalis na muna ako. Hinihintay pa ako ni Xiao Xiao sa bahay. Akala ko hindi ako malulungkot. Pero mabuti na rin. Assistant Mang, sabihin mo kay President Key na handa akong maging peking asawa niya. Ano to? Dahil peking kasal lang, tiyak na kailangan ng kontrata. Ang kapal naman. Hindi mo na kailangang tingnan ng iba. Kailangan mo lang malaman na dapat kang sumunod sa aking mga kahilingan. Yung 5 milyon, hindi mo na kailangang bayaran. Talaga? Kung sisirain mo ang kasunduan, hindi mo lang ibabalik ang lahat ng pera sa akin, kundi magbabayad ka pa sa akin ng dagdag na 5 milyon. Mas mabuti pang kitilin mo na ang buhay ko. Hindi mo kayang tanggapin, di ba? Assistant Mac. Uy, tigil. Ikaw, talagang gusto mong tawagin siyang Assistant Meng? Pipirma ako. Sa sobrang labis na kontratang ito, hindi ko pipirmahan ang totoong pangalan ko. Liu Jiamin, saan ka nagtatrabaho? Sa isang maliit na startup na kumpanya. Hindi na kailangang sabihin sa iyo ito. Sige,
Mamaya sasabihin ko sa assistant ko na ipadala sa iyo ang numero ng telepono ko. Simula na ngayon, ang mga tawag ko ay dapat mong sagutin. Dapat handa ka sa lahat ng oras. Anong handa sa lahat ng oras? May trabaho ako? Huwag mong guluhin ang trabaho ko. Miss Liu, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin tatawagan sa oras ng trabaho. Walang mas mahilig sa trabaho kaysa sa aming President Key. Kung gayon, malaki ang tsansa na magkita tayo sa kumpanya. Sa wakas, tapos na. Wala nang tao sa kumpanya. Liu Jiamin. Ikaw pala. Empleyado ko yan. Mabuti na lang. Panaginip lang pala. Kung magpapatuloy ito, mababaliw na talaga ako. Ang boring. Mula ngayon, kapag tumawag ako, dapat mong sagutin. Sino yan? Alam mo ba kung anong oras na? Bakit ka tumatawag? Bantayan mo ang iyong tono. Liu Jiamin. Mali ang tawag mo? Hindi. Mr. Key. Maari ko bang itanong sa ganitong kalaliman ng gabi? May kailangan po ba kayo? Tinitiyak ko lang kung sasagutin mo. Ibaba ko na. Baliw ba to? Matulog na. Sino yan? Hello? Lola. Nasaan ang asawa ng apo ko? Huwag kang mag-alala, Lola. Sa ibang araw, dadalhin ko siya sa'yo. Hintayin mo hanggang matapos ko siyang turuan. Bakit parang nalalamig ang likod ko? Hi, Nagnakaw ka ba kagabi? alas 4 ng umaga. Tumawag sa akin si Mr. Key. At hindi na ako nakatulog. Pakiramdam ko, mababaliw na talaga ako. Kapag pumikit ako, nakikita ko siya. Tingnan mo. Nagkakaroon na naman ako ng guni-guni. Hindi ka nagkakaroon ng guni-guni. May totoong tawag. Bakit niya ako tinatawagan? Baka naman nasa malapit lang siya. Imposible. Aling boss ng kumpanya ang sasakay ng tren papasok? Mr. Key, may kailangan po ba kayo? Sana ang kumpanya mo. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano? Ano? Hindi pa niya alam na empleyado ako niya. Hindi. Malayo ang pinagtatrabahuan ko. Walang problema. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako para sunduin ka. Hoy, huwag. Madali lang para sa akin pumunta. Pakiusap. Sige. Address. Ipadala ko mamaya sa'yo. Oh. Presidente Key, nakangiti ka. Ang babaeng ito ay kawili-wili. Naku, Sa totoo lang isipin mo sa ibang anggulo. Napakagwapo ni Presidente Key. Naku, kung ako ang tatanungin, si Linfong ay mayroon ng ibang tao. Makipag-ugnayan ka ng mabuti kay Presidente Key. Baka siya ay isang napakabuting kasintahan. Imposible. Sa totoo lang, yun ang pinakaayaw kong uri. Yung mga nag-aakalang mayaman at gwapo. Na mapagmataas at walang pakialam sa damdamin ng iba. Miss Liu. Huli ka na. Gaya ng dati nakakainis siya. Paano ako nahuli? Sakto akong dumating. Noong dumating ka, alas 7:30:25. Nahuli ka ng 25 segundo. Ako... Sige, Presidente Key. Hindi ko na uulitin. Ano po ang pakay ninyo sa akin ngayon? Pag-ian sa'yo,
Ensayo? Sa ilang araw, pupunta tayo sa lola ko para maiwasang mahalata. Bago iyon, dapat tayong umasta na parang magkasintahan. Hindi pwede. Benta ko lang sining hindi katawan. Ano bang iniisip mo? Mapili rin ako, ha? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi mo na kailangang ihatid pa ako. Dahil magpapanggap tayong magkasintahan, dapat kong malaman kung saan bahay mo. Hindi madaling lokohin ang lola ko. Bumaba ka. Nasa unahan pa ang bahay ko. Alam ko, 500 metro. Maglakad tayo. Anong ginagawa mo? Sa mga magkasintahan, hindi ba nagsisimula sa paghawak ng kamay? Miss Liu, hindi ka pa ba nagkaroon ng kasintahan? Wala kang pakialam. Sabay tayong maglakad. Kahit na sobrang sama ng ugali niya, sobrang gwapo niya. Sorry na. Unang halik ko? Sorry talaga. Nasira ang preno ko kanina. Okay lang ba kayo? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din ako. Pasensya na. Pasensya na talaga. Pasensya. Tama na? Ano bang ginagawa ko? Bakit ko naisip ang babaeng iyon? Lola, ano ang ginagawa mo? Bantayan mo ang tono ng pananalita mo. Sige, prinsesa. Gabi na nga. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Alam mo na, nagtatanong ka pa. Naparito ako para makita ang magiging asawa mo. Hindi ko ba sinabi sa'yo na dadalhin ko siya sa'yo sa mga susunod na araw? Nandadaya ka na naman. Pareho lang ang sinasabi mo. Ilang taon mo na ito sinasabi sa akin. Lola, sa pagkakataong ito mali ka. May nakilala na talaga akong gusto ko. Talaga, Talaga, hindi ako naniniwala. Maliban kung maliban kung ano, dalhin mo siya dito bukas para makita ko. dahil sa kalagayan ko at ng babaeng iyon, kung isasama ko siya rito, tiyak na malalantad ang lahat. Halata na sa akin na nagsisinungaling ka na naman. Tama na, simula bukas. Araw-araw magkakaroon ka ng 10 blind date. Sandali lang, Lola. Ano ang sasabihin mo? Wala akong magawa kundi pumayag. Bukas, yayayain ko siya. At bakit may masamang kutob ako? Maaring... Alam ko na. Hello? Ipaalam ko lang sa'yo. Samahan mo akong makita ang lola ko bukas. Ano? Masyadong mabilis naman. Hanggat magaling kang umarte, ang bonus ay dagdag na 1 milyon. Mr. Kui, akala mo ba dahil may pera ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo? May dignidad din ako, ha? Ganito ang suot ko para makita ang lola mo. Decente ba? Hindi mo ba sinabi na may dignidad ka? Ay, ikaw na isang malaking CEO. Napakabusisi mo. Nagbibiro lang ako.
Nasa loob na si Lola. Ang trabaho mo ay kumbinsihin ang lola ko na taos puso natin gustong magkasama. Hindi na ba talaga tayo mag-e-end sa'yo? Kabado na ako talaga. Wala nang oras para mag-ensayo. Tandaan mo, ang 1,000,000 mo. Tama. 1,000,000. Kalmado lang ako, kalmado. Tara. Ay, nasan siya? Baka nagkamali tayo ng kwarto. Hindi. Umupo ka muna. Tatawagan ko siya. Ang pinagkainan ng mayayaman ay talagang ibang-iba. 3 tao lang ang kakain. Ang laki ng mesa. Kaya bang maabot ang ulam? Lola, bakit ka pumasok? Siyempre, para tingnan kung totoo o hindi ang nobeyang ito ng apo ko. Ay, titingnan ko lang kung may mga basyong bote. Oy, tingnan mo. May isa doon. Lola, mas mabuti pang lumabas ka na agad. Mamaya may isang napaka-nakakatakot na taong papasok. Nakakatakot. Hindi mo naman ako sinasabi, di ba? Tama. Isang malamig at nakakainis na lalaki. Wala siyang tinatanggap na kahit katiting na pagkakamali. Madali siyang magalit. Hindi ko alam kung paano siya ilarawan. Basta. Sukdulan siya. Bakit ka pa kumakain dito kasama siya? Ano ka sa kanya? Huwag na nating pag-usapan. Kahapon ko lang siya nakilala sa blind date. Ngayon, dinala niya ako rito para makita ang kanyang lola. Mukhang talagang isang blind date. Sukdulan din ang lola niya. Sino bang bagong galing sa blind date na agad makikipagkita sa mga magulang? Dapat may panahon para magkilala, di ba? Nako, sukdulan ang buong pamilya. Uy, bakit mo nasabi yan? Hala, Lola, tumayo ka sa likod ko. Ako ang magpapaliwanag. Lola, bakit nandito ka? Lola! Lola! Lola, nakasuot ka ng ganyan. Napagkamalan ka ni Jamin. Normal lang yon. Muntik ko nang makalimutan. Liu Jamin na ang pangalan ko ngayon. Pero hindi niya dapat sinabi iyon tungkol sa amin. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na kami ay sukdulan. Talaga bang sinabi mo iyan? Tama na. Ang magiging manugang na ito, hindi ako nasisiyahan. Mula bukas, maghanap ka ng bago. Ano, Kung ang lola niya ay hindi pumayag, hindi ako maituturing na lumabag sa kasunduan. Lola, hindi niya sinasadya na sabihin iyon. Dahil Bakit? araw-araw mo akong minamadali na magpakasal. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na ikaw ay kakaibang tao. Ikaw? Hindi ganon. Si Jiki ay hindi kailanman nagsabi ng masama tungkol sa iyo. Ang dahilan kung bakit ko kayo sinasabihan ng ganito ay dahil sa tingin ko. Ang pag-ibig ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit sina Jiki at ang lola ay itinuturing ito na parang isang produkto lamang. Kahit isang araw pa lamang magkakilala, may ipapakita na nila. Ang ganitong damdaming nakuha sa pag-arte, ano namang kahulugan nito? Pasensya na. Alis na muna ako. Sa wakas, malaya na ako. Ipagpatuloy ang kontrata. Sa puntong ito ng usapan, bakit may pagpapatuloy pa ang kontrata? Lola, sigurado ka bang pumapayag ka pa rin na pakasalan ko si Jiamin? Hindi kasal. Magkasintahan lang. Ngayon nga sinabi niyang kakaiba tayo. Hindi ka nagalit? Bakit hindi ako magagalit?
Ako, Sige na, kalma ka. ngunit, sa tingin ko, tama naman ang ginawa niya. Para sa taong hindi niya gusto, hindi niya dapat pinagbigyan. Sa totoo lang, sa tingin ko, kamukha niya ako nung bata pa ako. Marunong magmahal at mapuot. Naniniwala ako. Sana ay madalas kayong magkasama. Tiyak na magmamahalan kayo. Magmahalan? Imposible. Sa tingin ko, si Ki ay nagkakagusto sa'yo. Ano bang habol niya sa akin? Habol ba niya ang inuupahan kong apartment? O ang dami kong utang? Hindi mo naiintindihan. Siya ay naghahanap lang ng atensyon sa'yo. Tigilan mo na yan? Ngayon, pakiramdam ko na nasa lahat siya. Sana lang, mas kaunti kong makita siya sa opisina. Oy, Bumaba ka. Nasa may baba ako ng bahay mo. ano? Anong ginagawa mo sa baba ng bahay ko? Susunduin kita papunta sa trabaho. Ha? Masama ang pakiramdam ko. Nag-leave ako ngayon. Masama ang pakiramdam? Anong nangyari? Sabi lang ng doktor na kailangan kong magpahinga sa bahay ng ilang araw. Sa mga susunod na araw, malamang hindi ako makakalabas. Sige. Magpahinga kang mabuti. Mr. Key, ang meeting kay Mr. Wang ay naka-schedule sa kalahating oras. Pupunta na ba tayo ngayon? Sa mga susunod na araw, malamang hindi ako makakalabas. Pumunta muna tayo sa botika. Sige. Hindi ko na kaya. Kung magpapatuloy pa ito, mababaliw na talaga ako. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para magtapat sa kanya. Para makahingi ng kaluwagan. Kung namare. May department dinner ngayong weekend. At dadalo rin ang bagong presidente. Lahat huwag kalimutan. Sige. Sa weekend na to. Uy, hindi ka na ba magtatapat? Kailangan bang ganon? Siyempre naman, iba ang kusang pagtatapat ko sa pagkauna niyang nalaman. Paano kung naghihintay pa siya sa labas ng subdivision? Ay, huwag kang mag-alala. Ang Arong Chi ay kilalang workaholic. Paano siya makapag-aksaya ng oras? Sa'yo? Ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Dito rin siya nakatira. Ay, nandito na naman siya. Sinabi ko sa kanya na may sakit ako at ngayon nasa labas ako para sumagot ng tawag. Baka malaman nila? Ayos lang. Kung kinakailangan sabihin mo na bumaba ka para bumili ng gamot. Hello? Saan ka nakatira? Binilhan kita ng gamot. Inagaw niya ang sasabihin ko? Ingat sa bola. Hello, President Key. Nasaan ka? Ako, nasa ospital ako, nagpapaturok. Medyo malakas ang turok ng nurse kanina. Medyo masakit. Sige. Anong sabi ni President Key? Wala naman. Tinanong lang niya kung saan ako nakatira at pinilhan ako ng gamot. Sabi mo, masasabi ko ba sa kanya? Sumasama siya sa babaeng iyon at nagsinungaling na nasa ospital. Talaga, pumunta agad sa kumpanya. Sige. Sabi mong maliit na kumpanya, pero dito ka pala nagtatrabaho sa harapan ko. Kunin ang lahat ng records ni Liu Jiamin. Tingnan kung saang depth siya. Sige, Boss Key. Boss Key, ang meeting files ngayon ay nasa email mo na. At saka, yung hiningi mong file ni Liu Jiamin, hinanap ko na. Pero Pero ano, sa kumpanya namin,
walang empleyadong Liu Jiamin. Liu Jiamin? Peking pangalan? Galing niya talaga. Opo. May regla? Siya, pumunta sa CR. Sa script deck. Yushan, niloko mo ako. Hatsing! Anong nangyari? Masama ang kutob ko. Saang ospital ka? Pupuntahan kita. Hala, Anong ginagawa mo? Maupo ka. Anong nangyari sa'yo? sabi ni Bosky, pupuntahan niya ako sa ospital. Ano? Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko rin alam. Hindi ko masasabi sa kanya na para iwasan siya. Kunwari may sakit ako. Alam ko na. Sa puntong ito, maaari lamang kayong magkita sa ibang lugar. Anong lugar? President Key. Tingnan mo, puno ng virus ang bahay ko. Baka mahawa ka. Ayos lang. Alam kong may sakit ka. Dapat kitang dalawin. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Nabalitaan kong nagtatrabaho ka sa maliit na kumpanya. Particular, saang kumpanya yon? Basta. Kwentuhan lang. May hindi ka bang masasabi? Wala naman. Para kasing hindi pa tayo masyadong magkakilala. Gusto ko munang ilihim. Mukhang magpapakatanga ka na lang. Sige. Pero ang trabaho mo, masasabi mo naman, di ba? Pagkain. Anong pagkain? Yung mga starch sausage, spicy strips at iba pa. Malamang hindi ka interesado. President Key, pumunta ka ngayon dito? Hindi naman siguro para lang sa mga ito, di ba? Para lang pag-usapan ang mga ito, magkakaroon tayo ng kontratang kasal. Pero napansin ko na hindi talaga tayo magkakilala. Diba, Liu Jiamin? Oo. Pero ang mga ito ay hindi na kailangang pag-usapan ng personal. Pwede ka naman tumawag. Sige. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Magpahinga ka ng mabuti. Abisuhan ng scriptwriting department ngayon. Pagkalipas ng 30 minuto, magkakaroon ako ng pulong sa kanila ng sarilinan. Ang mga hindi nag-leave ngayong araw ay dapat dumalo. Yusang, ilang beses mo akong niloko. Abangan mo. Para lang dito, ibinalik mo ako sa kumpanya? 30 minutong biyahe? Ano, hindi napansin ng supervisor? Hindi napansin. Pero may biglang utos mula sa taas. Magkakaroon ng department meeting sa 30 minuto at bawal malate. Ano? Andito na ako. Late ka na? Yushang. Ha? Pasensya na, Boss G. Huwag nang magpaliwanag. May sakit ka ba? Alam ko. Ha? Oo. Tinawag ko kayo ngayon. Walang ibang pakay. May mahalagang script ng proyekto na ako mismo ang mag-follow up. Dahil may tadhana kami ni Yusheng, siya na lang, mula bukas, magulat ka sa akin araw-araw ng mga bagong ideya. Sige. Sa huli, nalaman niyang niloko ko siya. Kailangan kong isulat ng mabuti.
Isulat muli. Isulat muli. Isulat muli. Isulat muli. Isulat muli. Isulat muli. Boss Chi. Pasensya na. Hello, Ma. Uwian na. Mabuti naman ang trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkapera na ako, isama kita sa syudad. Mula ngayon, ang ating engagement ay kanselado na. I-cancel ang engagement o walang pananagutan. Ibig sabihin, bukod sa oras ng trabaho, hindi ko na kailangang makita ang boss ko. Sandali, hindi kaya lasing siya nang ipadala ito? I-screenshot mo na. Excited na ba siyang hindi na ako makikita? Tama. Hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang niyang kinansela para sa akin. Medyo kakaiba na nga. Kahit na ngayon, Nene, gusto mo ang cellphone, di ba? Tawagin mo akong kuya. Ibibigay ni kuya ang cellphone sa iyo, Nene. Tawagin mo akong kuya. Bilisan mo na. Saan tayo pupunta? ano ang gusto ninyo? Ano pa ba ang gagawin namin? Kaming tatlo ay uminom ng kaunti ngayon. Masaya kami. Hindi lang namin alam kung payag ka, tulungan kaming mapawi ang init namin. Halika na. Saklolo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Saklolo. Yushen. Sinong gago ang pumigil sa akin? Gulpihin natin siya. Kuya, hindi natin kaya. Ang lakas naman. Okay ka lang ba? Wala po, Mr. Key. Sumakay ka na. Ihahatid kita sa bahay. Yusheng. Anong nangyari, Yusheng? Kakatawag lang sa akin si Xiao Xiao and don't siyempre baka nalagkiri sa'yo. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Nagkataon na dumaan ang boss ko pa uwi at pinalayas niya ang mga iyon. Natingsanan mo ang iyong sarili. Mula bata hanggang ngayon, hindi ka naging madaling alagaan. Tara na, ihatid kita pauwi. Mabuti na lang at ayos ka. Sige, mauna na ako. Sige na.
Ano ba talaga ang relasyon niya sa lalaking iyon? Hindi. Tinapos na namin ang kasunduan. Anong kinalaman ko dito? Baka naman nagustuhan ko na siya. Ano? Liligawan mo ba ang scriptwriter na yon? Hindi ba pwede? Kahapon, galit ka pa sa kanya. Bakit naman ngayon? Gusto siya ng lola ko. Kung hindi ko siya makuha, ewan ko kung ilan pang date ang naghihintay. Kaya gusto kong ipagtapat sa kanya. Kailan? Ngayon, Mr. Key, sa tingin ko, dapat mong makasama si Miss Yusheng ng mas matagal. Kung bigla kang magtapat, baka matakot siya. matakot? Imposible. Walang babaeng tatanggi sa pag-amin ko. Dahil sa itsura kong ito, sa estado ng pamilya ko, at saka... Oo na nga, masyadong mabigat para sa kanya. Dapat hakbang-hakbang, mamayang hapon, papuntahin siya sa opisina. Sige. Pinapatawag mo ako ngayon? Baka naman, tanggalin mo ako? Bakit ka nakatayo dyan? Halika. Mr. Key, tinawag mo ako para... Sa proyektong iyon, kaunti lang ang naitulong ko, kaya ka nag-overtime ng gabing-gabi. Ganito. Mamayang uwian, pumunta ka rito. Pag-usapan natin. Edward? Si Miss Yusheng. Gusto mo bang isantabi ang kontrata na may hangaring magpakasal at makipagrelasyon sa akin ng seryoso? Miss Yusheng. Gusto mo bang isantabi ang kontrata na may hangaring magpakasal at makipagrelasyon sa akin ng seryoso? Bakit dito pa tayo sa restaurant? Para pag-usapan ng proyekto? Pwede naman sa opisina? Ay, sige na nga. Ang mga nangyari noon ay nalampasan na natin. Bakit pa iisipin ang mga iyon? Yusheng, Manager, bakit andito na ang iba? kaya pala, hindi na kita nakita pagkatapos ng trabaho. Nauna ka palang pumunta. Nauna ka? Oh, may gathering tayo ng departamento ngayon. May hapunan tayo sa katapusan ng linggo. Dadalo rin ang bagong presidente, kaya huwag kalimutan. Paano ko ito nakalimutan? Sandali. Hindi ba sinabi na darating din ang presidente ngayon? Nagkaroon ng biglaang lakad si Mr. Key, kaya hindi na siya darating. Pagkatapos ng trabaho ngayon, pumunta tayo sa lugar na ito para mag-usap tayo. Ay, bakit ka pumunta ng maaga? Anong gagawin mo rito? Hindi ko masasabi sa kanila na magkasama kaming lumabas ng presidente. Kung malaman ito ng iba, malaking gulo. Magandang araw po. Kayo po ba si Miss Yusheng? Opo, Si Mr. Key ay nasa private room na at naghihintay na sa inyo. Baka hindi sa ninyo mahanap, susunduin ko kayo. Ginoong Key. Sino ba si Ginoong Key? Baka boyfriend mo? Apelido ng CEO namin ay Key. Baka si CEO Key? Uy, imposible. Ang CEO nating si Key, laging nakasimangot. Paano naman, sila lang dalawa ni Yusheng ang kakain? Imposible, imposible. oh, tiyak na nagkamali. Sino ba talaga si Ginoong Chi? Bakit hindi ko siya kilala? Sige, sige. Kain na tayo. So Yusheng ay darating na. Tara na, tara na. Uy, mali. Hindi ko pa nakita ang ganitong ekspresyon ni Yusheng. Tiyak may nangyayari. Tara, alamin natin kung sino si Ginoong Key. Uy, tara na. Ay! Si Oki? May malaking problema.
Anong nangyari? Nandito rin ang aming grupo. Kung makita nila na kaming dalawa lang ang kumakain, hindi ko na maipaliwanag. Kaming dalawa. Deter, nakita ko lang siyang pumasok. Wow! Ang laking kwarto. Ang daming pagkain. Hindi basta-basta, Yusheng. Nakahanap ng mayaman. Uy, hindi. Hindi ito ang kwarto ko. Binibining Yu, ang pagsasabi mo diyan ay paninira sa aming kakayahan sa trabaho, mataas na restaurant kami, imposibleng magkamali ng customer. Ikaw lang ang marunong magtrabaho. Tama na. Ganito na lang sabihin ko. Ang pagkain ito ay libre ng boyfriend ko. May boyfriend ka na nga. Ang galing mo talaga, Yusheng. Nasaan siya? Nakipag-away siya sa akin. Ang pagkain ito ay ang kanyang paghingi ng tawad sa akin. Ay, sige. Basta, hindi ko tatanggapin ang sorry niya. Tara na. Magkainan tayo. Tara. Ay, paano mo naman nasabi yan? Madalas ituro sa amin ni Bosky na bawal ang mag-aksaya. Nag-aaway ang magkasintahang ito, pero hindi kasalanan ng pagkain. Kaya ang ating kainan ngayon ay dito na lang. Sige, Bakit ba ako mahilig magturo? tingnan mo nga ang itsura mo. Hindi kami magpapalibre, hati tayo sa bayarin. Tara na, lahat umupo na. Wow, the sa kengeren ay mukhang mahal. Waiter, pakibigyan kami ng kubyertos. Yung Mr. Key, ay si President Key ba? Nasaan siya? Kain na. Hindi nga ito mura. Tara na. Hindi pa tayo tapos. Lumabas ka muna. Alis na rin ako. Pangulong Chi. Pasensya na kanina. Kaya ipinaalam ko sa kanila na tayong dalawa ay kumakain ng mag-isa. Ano, Ikaw ang presidente. Ako'y isang maliit na empleyado. Kung kumalat ito sa magandang paraan, sasabihin ng iba na may relasyong opisina. Sa hindi magandang paraan, sasabihin nila na inakit kita para umangat. Kung kumalat ito, masama ito para sa ating dalawa. alam ko na. Sa panliligaw ng babae, bakit ang daming problemang dumarating? Nabigo ka, di ba? Lola, hindi ka ba naglalaro ng mahjong? Kaya mo ang iyong mga kaibigan? Ano mang gagawin ko? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Aba, ang kapangyarihan ni Pangulong Key ay napakalaki na. Hindi, Lola. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Malaki na ako. May privacy rin ako. Anong privacy? Ikaw, nanliligaw sa isang babae, pero nabigo ka, di ba? Inaasahan ko na. Oy, Lola. Hindi ko gusto ang sinabi mo. Ano ang inaasahan? Sa aking mga katangian, sino ba ang hindi ko kayang makuha? Ang lolo mo nung araw, kung may kaparehas kang yabang, hindi na magkakaroon ng tatay mo. Ang panliligaw sa babae, dapat ay magbigay ng emosyonal na halaga, hindi puro pagpapanggap. Naku, anong silbi niyan? Aalis na ako. Sa tuwing nakikita kita, nagagalit ako. Ang aking mga matandang kaibigan ang nagbibigay ng emosyonal na halaga. Emosyonal na halaga, ha? Emosyonal na halaga. Hello? Ikaw ba si Yusheng? O, sino ka? Ako si Shu Miao Miao, ang kasintahan ni Lin Feng.
Siya na nga. Ano ang gusto niya sa akin? Ang kasintahan ng aking crush ay pumunta rito. Tiyak na hindi ito maganda. Hindi naman ganun. Si Linfeng ay laging mabuting tao. At ang kanyang panlasa sa pagpili ng kasintahan ay hindi rin dapat masama. Pwe, mabuti pa. Anyway, pakiramdam ko hindi siya maaasahan. Si Linfeng, Ay, nandito na. Yusheng, di ba? oh, Noong huling pagkikita natin, hindi man lang kita nakabati ng maayos. Madalas kang banggitin ni Linfeng sa akin. Sabi niya, nung panahon ng kolehiyo ninyo, ay lagi kayong magkasama. noong kolehiyo kami, magkapareho kami ng kurso, kaya mas maganda ang relasyon namin. Pero, ano ang pakay ninyo sa akin ngayong araw? Si Linfeng at ako ay mag-i-engage na. Dahil malapit na ang bakasyon, hiniling niya sa akin na itanong sa iyo kung gusto mong sumama sa amin bukas sa paglalakbay. Wag na lang, busy ako. Ang pupuntahan natin na ngayon ay ang Yuncheng na lagi mong gustong puntahan. At may inaya rin ako. Magkikita-kita tayong mga kaklase nung high school. Ako, Wala namang boyfriend na kasama, kaya sumama ka na sa amin. Oy, sandali. Sino ang nagsabing walang boyfriend si Yusheng natin? May boyfriend si Yusheng natin? Ang tangkad niya! Ang haba ng mga binti niya. Pogi siya. At mabait pa. Ang pinakamahalaga, isang malaking boss siya ng isang kumpanyang nakalistang sa stock market. At ang pera niya ay sobrang dami, hindi na niya maubos. Sa bakasyon na ito, si Yusheng natin ay sasamahan ng boyfriend niya sa date. Kaya naman, talagang hindi siya makakasama sa inyong pagtitipon. May romantikong paglalakbay ka na. Yusheng, Ganun ba? bakit mo sinabi na may boyfriend ako? Hindi mo ba nakita kung gaano kairitang si Shu Miao Miao? Eh wala naman akong boyfriend na kasama. Aba, sabay na lang tayo. Amoy green tea, syempre kailangan kong patamaan siya. Pero ang haba naman ng dinrama mo. Kilalang kilala ko si Linfeng. Malalaman din niya ang totoo. Yung sinabi mong boyfriend, saan ko hahanapin? Yusheng, Tingnan mo. Nandyan na ang boyfriend mo. Kumusta, boss? Grabihin ang pagkakataon. Sikaping maging pinaka-boss sa lalong madaling panahon. Paalam, boss. Anong kailangan niyo, Presidente Ki? may proyekto. Mag-ayos ka, bukas, sasama ka sa akin sa business trip. Ha? Saan tayo pupunta? Yuncheng. Ano? Welcome sa Yuncheng Hotel. Ang swerte naman, napunta tayo sa syudad kung saan nagbabakasyon sina Linfeng. Buti na lang alam ko na paborito niyang syudad ay ang Yuncheng. Maliit na emotional value, makukuha ko. Sandali, tatawag ako. Mabuhay po, ma'am. Nakareserba na ang kwarto nyo. Bakit isa lang? Nasaan ang isa pa? Ibig nyo bang sabihin na gusto nyong matulog ng hiwalay sa boyfriend nyo? Hindi. Hindi kami... Si Yusheng? Hindi nga. Nagkita pa tayo rito. Hindi ka ba makikipag-date? Sa nobyo mo ngayon. Bakit ka nandito? Ang lugar ng date ninyo ay hindi naman dito, di ba? Narinig ko kay Linfeng at sa kanila na may napakapogi kang nobyo. Nasaan siya? Ipakilala mo sa amin. Oo nga. Ipakita mo naman sa amin. Hindi. Sa totoo lang, Aking mahal, kumusta kayo?
Ako si Chiheng, ang nobyo ni Yusheng. Ito ba yung nobyo mo? Meow meow. Totoo na nga ang sinabi nila, ang nobyo ni Yusheng ay matangkad at pogi. Yusheng, dahil nandito lahat ng kaklase natin ngayon, at nandito rin ang nobyo mo, bakit hindi sabay tayong kumain mamaya? Sige, Tara, Hoy, Ki, anong ginagawa mo? anong nangyari? Bakit mo sinabi sa iba na ikaw ang nobyo ko? Kung ako ang magiging nobyo mo, ayaw mo ba talaga? Hindi naman. Ang dahilan ay, ikaw ang boss. Hindi ba kailangan ng boss na umibig? Pumasok na tayo. Ang nobyo ni Yusheng ay talagang napakapogi. hindi ko lang alam kung totoo ba o peke. Siya na! Siya na! Ang pagkain na ito, libre namin ni Yusheng. Umorder kayo ng kahit ano. Mahal dito. Kami na lang ang manlibre. Ayos lang. Ang pera sa card na ito ay sapat para sa ating lahat na kumain dito ng ilang taon. Wow! Talagang mayaman siya. Gwapo at mayaman. At mukhang napakabait kay Yusheng. Nakakainggit. Oo na. So paano kayo nagkakilala ng boyfriend mo? Interview. Interview. Pareho ba kayong taga-Ruheng Group? Oo. Ang boyfriend ko ay nakikipagtulungan sa Ruheng Group kamakailan. Saang department ka? Ewan ko kung anong department ang presidente. President. Presidente ng Ruheng Films. Tama ba ang narinig ko? Tama ang narinig mo. Diyos ko, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nakakaakit sa'yo kay Yusheng? Lahat. Siguro mula sa unang tingin, ay sa lamon na mamahalin ko siya. Hindi mo naman kailangan magpakaseryoso ng ganyan. Sino ang nagsabi sa'yo na nag-arte ako? Pupunta muna ako sa banyo. Mag-usap muna kayo. Ano ba ang balak ni Presidente Ki? Hindi naman niya balak. Naakitin ako at saka ako iiwan? Sige, gantihan mo na ako. Oo, tiyak na ganon. Yusheng, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat kumakain kasama sina Meow Meow? Pakiramdam ko maalinsangan. Lumabas ako para makahinga at saka mag-CR. Yusheng, may itatanong ako sa'yo. Ano yon? Yung sinabi ni Xiao Xiao dati na may boyfriend ka, totoo ba? Ako, Siyempre, totoo. Mr. Lin Fong, bilang isang may girlfriend, ang mga kilos mo ngayon ay lumalampas na sa hangganan. Noong nakilala ko si Yusheng, wala ka pa noon. Ang lawak naman ng pakialam mo. Ako ang boyfriend niya ngayon. At magiging asawa niya ako. At ikaw, mula sa simula, ay kaklase lamang niya. Masyadong makamay ang mga kamay mo. Sigurado ka bang makakasalan ka ni Yusheng? Ito ay usapin namin ni Yusheng. Wala kang karapatang sabihin yan. Mr. Chi, huwag mo nang masyadong seryosohin ang pagpapanggap mo na ikaw ang boyfriend ko. Ako, Dahil ba sa kanya? Gusto mo siya, tama ba? 7 taon ko nang gusto siya. Pero, Huwag mo nang ipaliwanag. Kahit nahanda na ako. pakinggan mo ako? Hayaan mo munang magsalita ako. Yusheng, lahat ng ginagawa ko ay hindi pagkukunwari. Alam mo na ayaw kong mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Seryoso akong nanliligaw sa'yo.
Presidente Qi, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Uuna na ako. Hindi mo ba sinabi na wala akong karapatan? Ngayon, ang walang karapatang kausapin, si Yusheng ay ikaw. Bakit si Yusheng pa? Anong ibig sabihin? Ikaw ang presidente ng kumpanya. Sa estado mo, kahit sinong babae, ang gusto mo madali lang. Bakit kailangan pang makipag-date sa empleyadong simple ang pamilya at nagtatrabaho sa kumpanya mo? Ibig mong sabihin, hindi bagay si Yusheng sa akin. Sa tingin ko lang, Ang pag-ibig ay minsan walang dahilan. Kung kailangan pang isipin, kung karapat dapat, siya bago ka umibig, yun pa ba ang pag-ibig? At saka, sa paningin ko, si Yushen ay walang katulad. Huwag mong husgahan ang relasyon namin ni Yusho, ha? narinig mo rin kanina na ayaw talaga niya sa'yo. Gusto niya... Saan niya sinabi yon? Ang sabi niya, gusto ka lang niya sa loob ng 7 taon. Oo na nga pala. Ang tagal mong pinaantay. Ang babae, hindi ka lalaki. Ikaw, Seryoso akong nanliligaw sa'yo. Sobra naman yan. Paano bang magkakagusto? Sa akin si President Qi? Nasa katabing kwarto lang ako. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Dati akong naasiwa dahil magkasama sa kwarto. Minsan si President Qi ay talagang maalalahanin. Hello, Lola. Makulit ka? Bakit di mo dalhin ang nobya ng apo ko sa akin? Ano? Ba't ka nagkukunwari? Ang boss ng Cloud City Hotel ay kilala ko. May dinala kang babae doon. Akala mo hindi ko alam? Ha? Lola, sino ang nagpadala ng mga ito? Huwag mong intindihin iyan. Ang babaeng nasa mga larawan, siya ba iyon? Siya nga. Bakit di mo siya talhin sa akin? Ano pang hinihintay mo? Baka naman kumakain ka sa mangkok habang nakatingin sa kaldero? Hindi po, Lola. Ang totoo. Baka naman tinanggihan ka? Hindi. Naghihintay ako sa sagot niya. Mukhang tinanggihan ka nga. Lola, sabi ko nga hindi. Yishang, Kuya Linfeng, bakit ka pumunta sa kumpanya namin ngayon? May kailangan ka ba? naghiwalay na kami ni Meow Meow. Ano, bakit? Dahil sa'yo, Yishang, gusto kita. Ah, Gusto mo rin ako. Diba? Kuya Linfeng. Ano yung sinasabi mo? Hindi mo na kailangang magtago pa. Narinig ko lahat kanina ang sinabi mo sa boss mo. 7 taon ko siyang minahal. Yishang, talagang gusto kita. Ang magiging aswa ni Mr. Qi ay hayagang niligawan ng iba sa sariling coffee shop ng kumpanya. Halika, ito ang bagong blind date mo. Lola, hindi ako tinanggihan. May lola ka pa. Naiintindihan ko ang babae. Kung gusto ka niya, matagal ka nang sinagot. Hindi masasabi. May mahal na siyang iba. Mr. Qi, may isang lalaki sa coffee shop ng kumpanya natin na nagpapahayag ng pag-ibig kay Yusheng. Hoy, saan ka pupunta? Aguin ko ang nobya ng apo mo. Hoy, sabi ko na, ang mga babaeng hindi disente, hindi ko sila kikilalanin. Nandito lang sila. Kanina nandito pa sila. Bakit? Yusheng, mahal talaga kita. Pwede bang maging tayo? Kuya Linfeng, hinihintay ko ang mga salitang iyan sa loob ng 7 taon na. Balikan natin siya. Yusheng, ano ba talagang ginagawa mo? Yusheng,
Mahal talaga kita. Gusto mo bang makasama ako? Paano si Shumyaw Miao? At ang mga babaeng nakarelasyon mo nun? Kung mahal mo talaga ako, bakit mo pa gustong makasama sila? Ako, gusto lang kitang asarin para magselos ka. Kaya sinasamantala mo ang damdamin ng iba. Paano naging pagsasamantala iyon? Hindi ako kailanman nagkusa na manligaw sa kahit sinong babae. Sila lahat ang nanligaw sa akin. Pansamantala lang akong nakasama sa kanila. May problema ba doon? Ikaw ba talaga ang dating kong minahal na si Kuya Linfeng? Yu Sheng, Yung mga sinabi mo na ngayon, binaliwala ko lang. Ang basta-basta na paggamit sa damdamin ng ibang babae. Hindi ko inaasahan na nagustuhan ko pala ang isang hamak na tulad mo sa loob ng 7 taon. Kung si Mr. Key ang umamin sa akin, Isulat muli, isulat muli, isulat muli. bakit ko ba siya naisip? Siguradong wala na ako sa wisyo. Kailangan kong lumabas para magpalamig ng ulo. Yu Sheng ka. Kaya, sinagot mo ba siya? Ang pag-amin ni Linfeng, sinagot mo ba? Hindi, Alam ko na. pero Mr. Key, piliin mo na lang ang iba. Ito ba ay iyong pagtanggi sa akin? Sa maarko mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Ang pangunahing dahilan ay isa lang akong manggagawa na galing sa probinsya. Magkaiba ang mundo natin. Tiyak na walang kahihinatnan. Huwag mo na lang akong hayaan magkaroon ng ibang ilusyon para sa iyo. Sabi ko na nga, hindi maaasahan ang batang ito. Lola, bumalik na ako sa bansa. Bakit bumalik ang babaeng ito? Mabuti rin, dapat ka nang bigyan ng presyon. Si Hang, bumalik na ako. Napatakot mo ako? Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Mr. Key? Pasensya na. Ang Mr. Key na sinabi mo, si Key ko ba? Oh, at ikaw? Ako ay ang kanyang fiancé. May fiancé na siya pero sinasabi pa rin sa akin ng mga walang kwenta? Sabi ko na nga ba ang mga mayaman ay wala nang mabuti? May nobya si Kitsong. Kakaiba ba? Hindi kakaiba. Pero sis, payo ko maging maingat ka. Si Chizong, baka hindi lang ikaw ang nobya niya. Lola! Ay, Ching-Ching. Dali! Dali! Lola! Dali! Upo, upo. Sa pag-uwi ko ngayon, isang maleta lang ang dala ko. Ay, dala ko naman ang mga importante. Pwede namang bumili ng iba. Oo nga pala, Lola. Ngayong nakauwi ako, gusto ko ring makipag-usap sa inyo tungkol sa kasal namin ni Ki Heng. Wala ba siya? Ching-Ching, tungkol sa bagay na ito, hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ayos lang, Lola. Sabihin mo na lang ng direkta. Si Xiaoheng, may babae na siyang gusto. Ano? Kanina lang inanunsyo na may bagong manager galing sa US branch. Balita ko, magaling na tao siya. Nabalita na ito dati. Mukhang dating partner ni Kiso sa Amerika. Silang dalawang iyon ay parehong mapili at pareho pa ang palayaw nila na psycho. Ang mga ganitong klaseng tao ay may dalawa pa nga. Wala yon. May mas matindi ako. Ano? Magkasintahan sila. Magkasintahan sila. Anong ginagawa ninyo? Naglalathala para kay General Key. May abiso sa group chat nun.
May bagong leader na dumating. Pinag-uusapan namin ni ngayon kung paano siya welcome. Ang bagong leader. Oo. Ano? Mukhang hindi pa alam ni General Key na bumalik ang dati niyang pag-ibig. Mas masaya na ito. Bakit ka nandito? Kailan pa ako kailangan magulat? Sa'yo kung saan ako pupunta? Ikaw... Lola. Itong biglang management. Anong ibig sabihin nito? Hoy, anong ugali yan? Sa kumpanya, wala na bang bigat? Ang sinasabi ko, ching-ching, ang inaral niya sa ibang bansa ay film literature. Pamahalaan namin, isang maliit na departamento ng script writing. Sa tingin ko siya ay sobrang deserving pa. Hindi naman, Lola. Ang ibig kong sabihin, ang bagay na ito, hindi mo ba dapat ikonsulta sa akin? Ano ang dapat pag-usapan? Dati, ako'y nalito na ang kasunduan ninyong dalawa. Nakalimutan ko. Ngayon, si Ching Ching ay nagmula sa ibang bansa, espesyal na bumalik para sa iyo. Sakto, sa kumpanya kayo, upang magkaroon ng samahan. Lola. Hindi ko ba sinabi sa'yo? May gusto na akong ibang tao. Nasaan siya? Ang tao, Sinabi mo na matanda na ako. Gusto ko lang naman, tingnan mo, maayos kang ikakasal. Hindi ko alam kung bakit ka nagdadahilan. Sa tingin ko, gusto mo akong mamatay. ako, Tama na. Tapos na yan. Bukas, isama mo si Ching Ching sa departamento ng script. Magandang araw, CEO. ito ang bagong direktor ng departamento ng script, si Muching. Magandang araw, direktor mo. Siya nga, Ako ang fiancé niya. Ikaw pala? Nagkita na naman tayo? kumusta? Huwag kang kabahan. Madalas pa tayong magkita. Sa hinaharap, hindi ba CEO Key? Hayaan muna silang magtrabaho. Dadalhin kita sa opisina. Tingnan. Mukhang totoo ang kanilang sinabi. Kinikilig ako. Tama na. Magtrabaho na kayo. Anong nangyayari? Hindi ba't peking kasal lang kayo ng CEO? Paano biglang lumitaw ang isang tunay na fiancé? Basura. Anong ginagawa mo? Lalaki lang naman sila. Marami pa tayong babae. Pumili ka ng kahit anong uri. Tigilan mo na. Anong nangyari? Ang putla mo. Mochas, sa tingin ko, kailangan nating magkaroon ng limitasyon. Magpapakasal na tayo. Limitasyon pa? Narinig ko kay Lola. May gusto kang palagi. Huwag mong sabihin na ang taong gusto mo ay nasa labas. Wala. Kahit na engage na tayo, kailangan nating magkaroon ng prosesong unti-unti. Mahal. Nabook ko ang dati mong paboritong resto. Sabay tayong kumain mamaya. Sige. Xiao Xiao, gusto ko nang magpakasal. Maghanap ka para sa akin ng mga pogi na matangkad at payat. Gusto kong mag-blind date sa kanila. Walang problema. Sisiguraduhin kong matatapos. President Xi, sabihin mo, kung ang isang babae, isang napakagaling, napakapogi, at napakatalinong lalaki, ang nagtapat sa kanya, pero may iba pa siyang kinikita, bakit? President Key, huwag mong sabihin na na-reject ka. Uy, ikaw, sinabi ko bang ako? Hindi ka kailanman gumamit ng ganyang daming pang-uri para purihin ng iba. Sabihin mo na agad ang dahilan. Ay, sa tingin ko, sa totoo lang, hindi niya talaga... Gusto ka? Alamin mong mabuti kung sino ang katunggali ko para sa kanya. Sige. Huwag kang kabahan. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakamabuting paraan para makalimot humanap ng bago. Pag-isipan mo ng mabuti.
Ako ang unang tumanggi kay President Key. Ikakasal na siya. Bakit ba ako nagmamatigas? Ay, sige na nga, Xiao. Gusto ko pa rin umuwi muna. Pasensya na. Kumusta? Ako si Shuhao. Ikaw ba si Miss Yusheng? Oo. Siya ay... Ako ang best friend niya. Para i-check ka. Ah, sige. Pwede ba ako? Pwede. Siyempre pwede. Diba, Asheng? Mabuti ka naman pala. Pero ilang minuto pa lang tayong nagkakilala. Sasabihin ko ng diretsyo, ang pagpunta ko ngayon ay maaring hindi lang para magkakilala tayo. Sana ang relasyon natin ay may layuning magpakasal. Ito. Uy, mahal. Assistant Meg. Mahal. May boyfriend ka? Ha? Hindi. Ay, nag-away lang naman kayo. Bakit pati ang boyfriend mo is di mo tanang kilala? Bro, pasensya na. Nag-away lang kami. Akala niya naghiwalay na kami. Na naging dahilan para masayang ang punta mo. Ito. Uy, Pogi. Assistant Mang. Bakit mo sinabi sa iba na boyfriend mo ako? Ako? Hindi ba para sa ating CEO? Ako? Ang relasyon ko sa inyong CEO ay simpleng boss at empleyado lang. Hindi. Mukhang iniwan na talaga ang CEO. Director mo. Ang swerte natin at nagkita ulit tayo. Hindi ko inaasahan na si director mo ay iinom ng tsa dito. Nasa baba lang ng opisina. Nagdala rin ako ng isa para kay CEO Key. Habang umiinom sila ng tsaa, ano kaya ang pag-uusapan nila? Honey, eto ang tsa na binili ko para sa iyo. Wow. Salamat, mahal. Ikaw nga ang pinakamalalahanin. Hindi ganon. Ano yung nangyari sa'yo? Wala lang. Sa tingin ko, ngayong mga nakaraang araw, masyadong pabago-bago ang emosyon mo. Mahal na mahal mo na ba si CEO Key? Bakit mo nasabi iyon? Simula nang dumating si Director Mu, nitong mga nakaraang araw, kakaiba ka na. Hindi ba ito pagseselos? Imposible. Ako'y... Hello? Hello, ikaw ba ang anak ni Zhang Fen? Nagka-problema ang nanay mo, bali ang binti niya. Pumunta ka agad sa ospital. Sige. Nanay, ano yung nangyari sa'yo? Ayos lang. Malayo ang bahay mo rito. Bakit hindi ka inihatid ng boyfriend mo? Nobyo. Oo nga, ito ang Linfong. Sinabi ko sa ina mo na nakahanap ka ng isang matangkad, gwapo at mayamang nobyo. Bakit? Itatago mo pa? Hindi mo ipapakita sa nanay mo? Ito, siya, naghiwalay na kami. Nagsisinungaling ka? Ang pag-arte mo ay hindi kasing galing ng mga artista sa short drama sa CP ng nanay mo. Ang mga mata ng nanay mo ay napakatalim. Kapag may nobyo ka, dapat makita ng nanay mo. Alam mo ba? Anong gagawin ko? Naisip ko na, bukas, ipapakilala ko ang nobyo ko. Mabuti naman. Ano, papagpanggapin mo akong nobyo mo para sa magulang mo? Hindi. Sa coffee shop ka, ang galing mo namang umarte. Ganun lang ang gawin mo. Hindi. Talagang hindi pwede. Ipagpapanggap mo ako na presidente natin. O pag nalaman, magagalit siya. Hindi. May director mo siya. Bakit siya magagalit? Wala siyang pakialam talaga. I miss you. Huwag mo naman akong pahirapan. Hindi ko kaya. Kaya mo. Hindi pwede. Kaya mo talaga. Hindi ko talaga kaya. Talagang kaya mo. Siguradong sigurado. Anong ang ginagawa ninyo? Pinakiusapan ko si Assistant Meng na tulungan ako. Presidente Key, pakikialaman mo rin ba ito?
Anong tulong? Pinakiusapan ko si Assistant Meng na magpanggap na boyfriend ko para makita ang nanay ko. Binibining Yusheng, pwede bang itanong, patay na ba ako at hindi mo ako tinawag? Nagpanggap na boyfriend ko si Assistant Meng. May karanasan na siya. Kailan ka pa naging boyfriend niya? Presidente Qi, ang bagay na ito ay mahabang kwento. Umakyat ka muna. Sige. Si Assistant Meng, hindi mo na siya maasahan. Ngayon ako ang pipilin mo o basta maghanap ka na lang ng iba. Bahala ka. Hahaha. Medyo epektibo. Ha? Ma, nandito na ako. Sheng. Nasaan ang boyfriend mo? Tita. Magandang araw po. Ako ang boyfriend ni Yusheng, si Chiheng. Sheng, talaga bang boyfriend mo ito? Hindi mo niloloko ang nanay mo, di ba? Ito, ang boyfriend mo, ang mukha niya ay eksaktong kapareho ng bidang lalaki sa short drama ko. Masyadong kamukha. Tita, huwag kang mag-alala. Ang aking impormasyon ay makikita online at garantisadong totoo. Matangkad at gwapo siya. At mayaman pa siya. Anak, paano ka naging ganito? Chita, sanay na po ba kayo rito? O ilipat ko kayo sa VIP? Hindi na po. Huwag na pong mag-abala. Hindi na ako lilipat. Ang pananatili ko dito ay sanay na sanay na. Sheng, pwede ka bang lumabas muna sandali? Ma, kausapin ko lang si Xiaoqi. Umupo ka, Mr. Qi. Tita, tawagin niyo lang akong Xiaoqi. Xiaoqi. Ako, mula pa sa pagkabata ay hindi mayaman ang pamilya ko at hindi maganda ang buhay ko. Pero hindi ko hinayaan ang anak ko na makaranas ng kahit kaunting sama ng loob. Hirap o kahirapan. Alam ko, kayo pong mga kabataan, ang maghiwalay at magbalikan ay normal lang naman. At saka, napakagaling mo. Kung may makilala kang mas maganda ang kalagayan kaysa kay Asheng. Xiaoqi, ikaw, hayaan mo akong magsalita. Hindi ko kayo pinipilit na umabot sa kasal. Pero, sabi ng mga tao sa baryo, walang kwenta ang anak mong babae. Tingnan mo, hanggang na ngayon hindi pa siya nag-aasawa. Ang halaga ng isang babae, paano masusukat sa kasal? Tama ba? Wala naman akong masyadong hinihingi sa'yo. May isa lang akong hiling na huwag mong saktan ang anak ko. Pwede ba? Oo. Sige. Wala bang sinabi sa'yo ang nanay ko? Wala naman. Sabi lang niya, huwag kitang biguin at huwag kang paiyakin. Hindi niya alam na talagang hindi ako gusto ng anak niya. Ako, Sumakay ka na muna. Siya nga pala, hindi ako magpapakasal kay Muching. Tungkol sa kasunduang ito, hindi kailanman sinabi sa akin ng lola ko, katulad mo, kailangan mong pakisamahan si Tia, kailangan ko rin pakisamahan ng lola ko. Lola, sa ganitong oras, hindi ka ba dapat pumunta para maglaro ng mahjong? Sige, pupunta na ako ngayon. Ang haba ng mukha mo, parang bundok Tiangbay. Ako pa rin ang kailangang kumilos. Magandang araw po, Chairman.
Director Hu, dito po. Mr. Key, wag mo yan sa akin. Kung gayon, direct ako nang sasabihin. Ang proyektong SAD Clinic, bakit mo binalik sa akin? Ang dahilan. Sa email ko, nakasulat ng malinaw. Dati ang ginagawa natin ay aprubahan muna bago baguhin. Ngayon ikaw. Yun ay dati. Ang paghahandang mabuti bago magsimula ay tiyak na mas mabuti kaysa sa paggawa ng paisa-isa. Yung nakaraan ay nakaraan. Kung may reklamo si Director Hu, sa aking pamamahala, maaari siyang lumipat sa ibang kumpanya. Sige, naiintindihan ko. Kung may isang binatang nasa 20s na maglakas loob na humamak sa akin, ay magsisisi siya. Hindi ako magpapakasal kay Muching. Sa totoo lang, hindi naman niya kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat ng ito. Tinatanggihan mo na ba ako? Kung hindi ko siya tinanggihan noon, mas gagaan ba ang loob ko ngayon? Oy, Assistant Meng. Yu Sheng, na-hospital si Chairman Yu. Sinabi niyang ikaw ang gusto niyang makita. Pupunta ako agad. Lola. Pasensya na talaga dahil napalayo ka pa sa ganitong oras ng gabi. Lola, paano nangyari iyan? Naglalaro ka ba ng mahjong? Hindi. Isang matalik kong kaibigan, nakakapagkaroon lang ng apo sa tuhod, ay laging nagyayabang sa akin. Kaya tumaas agad ang presyon ko. Lola, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Masama sa katawan ng labis na galit. Yu Sheng, tatanungin kita. Wala ka bang balak na pakasalan si Xiaoheng? Ako, Talaga bang wala ka kahit kaunting pagtingin kay Xiaoheng? hindi po, Lola. Sa tingin ko lang, magkaiba tayo ng mundo. Sa madaling salita, natatakot ako na baka iwan niya ako. Bobo mong bata. Ang ating Heng ay hindi ganyang tao. Mula pa noong bata siya, ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente. Ang tanging masasandalan niya ay ako. Pero noong panahong iyon, abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanya at halos lahat ng oras ay nag-iisa siya. Sa totoo lang, lagi siyang nag-iisa. Lola, uminom po kayo. Matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya makakasama. Sana magkaroon na siya ng pamilya at may taong makakasama niya. Ito rin ang pinakamalaking hiling ko. Yu Sheng, kung ayaw mong makasama si Kiheng, umalis ka na kaagad sa mundo niya nang makahanap ako ng iba para sa kanya. Maghanap ng iba? Paano si Miss Muching? Hindi ako magpapakasal kay Kiheng. Director Mu, sabi mo kanina na hindi ka magpapakasal kay Ki. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko talaga siya gusto. Matagal na tayong magkatrabaho. Lagi ko siyang itinuring na kapatid. Kayo noon? Ako ang may sabi noon. Ano? Babae pala ang gusto niya? Anong sinasabi mo, bata? Halika, tingnan mo. Eto siya. Siya pala. Nagkita na ba kayo? Nakita ko lang siya sa baba. Mabuti na may gusto siya. May gusto na akong tao. Lola, bumalik ako para hilingin na kanselahin mo ang kasal. Napakabuti. Pero hindi ko pa alam kung gusto niya si Kiheng. Bakit hindi ka lumapit ng kaunti sa kanya at subukan mo siya? Magpanggap pala? Walang problema. Ganun pala. Ang oras para sa inyo, medyo tapos na. Magpapatuloy ba kayong magkasama o maghihiwalay? Sa tingin ko, may sagot ka na sa puso mo. Ikaw,
Payag ka bang magpatuloy na makasama si Kiheng? Ako... Pumapayag ako. Ano? Naku! Ang balita mong ito, ikaw na mismo ang magsabi kay Kiheng. Lola, payag naman ako. Pero minsan kong tinanggihan si Kiheng, hindi ko alam ang iniisip niya. Huwag mong alalahanin yan. Si Kiheng ay nakita kong lumaki. Siya, talagang mas mahal ka niya kaysa sa inaakala mo. Naiintindihan ko, Lola. Pag-uwi, padadalhan ko siya. Sige, umuwi ka na muna. Yehey! Ay, tagumpay ang operasyon. Lola, masaya ka na ba ngayon? Siyempre, masaya ako. Hindi ko akala na napakahusay mo pa ng umarte. Siyempre naman. Ano sa tingin mo? Buti na lang nanood ako ng drama. Mula nang pumayag, akong makasama si Kiheng, parang gumaan ang loob ko. Ngunit, paano ko sasabihin kay Kiheng na gusto kong maging kami? Kiheng, may dokumento ako rito na nais kong ipirmahan mo. Masyadong matigas. Nakakahiya. O kaya... ay... Director Chi, papakasalan mo ba ako? Hindi. Kailangan kong maghanap online. Kahit na mas mura ito, gagamitin muna natin ito pang emergency. Naway maging matagumpay ang panunuyo sa araw na ito. Hoy, anong pinag-uusapan ninyo? Yusheng, sa intranet ng kumpanya ngayon, may isang post tungkol sa'yo. Nakita mo ba? Wala pa? Ano ang nilalaman? Ito ay ang nangyari sa Yunsheng Hotel nung una. Sinasabi ng lahat na pilit ang iyong ekspresyon. Kaya naman, si Director Ki ay ginagamit ang kanyang katungkulan upang ligaligin ang mga empleyado. Hindi ganon. Meron bang solusyon ng PR department? Wala pa sa ngayon. Buti na lang puro panlalait ang ibinabato sa akin. Basta hindi madamay si Yusheng. May monthly meeting tayo mamaya. Maghanda ka na. Sige, naiintindihan ko. Director Ki, okay ka lang ba? Kahit ikaw ang muntik ng mapagalitan, iniisip mo pa rin ako. Maliit na bagay. Titingnan ko nga kung ikaw ba ang nasa likod nito. Anong silbi ng pagiging gwapo at mayaman? Kung isa ka namang walang kwenta. Nakakadismaya. Kaya pala nung una, sabi nila siya ay may sakit sa pag-iisip. May isa pa siyang napakagandang mapapangasawa pero hindi niya ito pinahahalagahan. Yung mga komento hinggil kay Director Ki ay nagiging masyadong matindi. Hindi naman talaga ganon. Sige, simulan na natin ang pulong. Presidente Ki, bago ang pulong, hindi ba dapat mong ipaliwanag sa lahat? Ang sabi sa internet ay nanangharas ka sa mga babaeng empleyado. Ikaw nga, matandang Soro, hindi totoo ang mga iyon. Hindi na kailangang ipaliwanag. Marami tayong tatalakayin ngayon. Simulan na natin agad. Presidente Ki, binabago mo ba ang paksa? Mukhang totoo ang bagay na ito. Mukhang ang agenda ng pulong ngayon ay kailangang baguhin. Director Hao. Presidente Kai, kakasimula mo pa lang, pero nagawa mo na ang ganitong kalaking iskandalo. Sa palagay ko, napaka hindi nararapat. Ang negatibong balitang ito ay kumakalat ng husto sa ating kumpanya ay nagdulot ng malaking epekto. Iminomongkahi ko na ikaw ay kusang bumaba sa pwesto para hindi maging magulo ang kalabasan. Sandali lang. Yusheng. Sino ba itong batang ito? Ang tapang niyang pumasok dito. Ako ang nagpapunta sa kanya.
Chairman, bakit ka nandito? Ano? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Lola, bakit mo isinama si Yusheng? Para suportahan ka. Ang ulat na iyon, nabasa ko na. Chairman, hindi mo naman siguro tatakpan ang kasalanan ng iyong apo? Hindi naman, ngayon, hindi ako kakampi sa sino man. Ngunit, may sasabihin siya. Lola, ano sincere pues inyo? Makinig kayo? Mga pinuno, ako si Yusheng ng Departamento ng Script. Ngayon, ang dapat na pinaka-espesyal na araw ng aking buhay. Ngunit lahat ay nasira ng post na yon. Naniniwala ako na lahat ng nakakita ng larawan ay nakakaalam. Ako ang maliit na empleyado sa larawan. Noong araw na iyon, magkasama kaming nag-business trip, kaya nagkaroon ng mga larawang yon. Kaya hinaras ka ba ni Kiheng? Hindi. Lahat dito ay maaaring sumuporta sa iyo. Magsalita ka ng matapang. Ayos lang. Sabi ko, hindi. Tagapangulo. Pinaghihinalaan kong binantaan siya. Hindi ako binantaan. At hindi rin ako sinuhulan. Dahil siya ang aking mahal. Mahal? Sio, totoo ba ang sinabi niya? Gaano na ba kayo magkasama? Yusheng, ano ba talaga ang ibinigay niya sa'yo? Bakit mo siya tinutulungang magsinungaling? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi nagtagal matapos bumalik si Kiheng, ay nakilala ko na si Yusheng. Hindi ako naniniwala. Maliban kung makapagbigay ka ng ebidensya. Nakalulungkot na ang tamis ng mga sandali namin ni President Xi ay hindi na itala. Ngunit, President Xi, hindi. Xi Heng. Papakasalan mo ba ako? Yusheng, seryoso ka ba? Oh. Congrats, Presky. Magkasintahan pala sila. Ang chismis na ito ay kusang mabubuwag. Director Hu, lahat ng nangyari ngayon ay ikaw ang may gawa, di ba? Pagkatapos ng pulong ngayon, kusang umalis ka sa kumpanya. Ang lahat ng iyong ginawa ay hindi namin ilalantad. Sana mula ngayon, magtrabaho ka ng mabuti. Salamat, Chairman. Salamat, Presky. Ang bagay na ito ay hindi ko sana inihayag ng maaga. Kung ganoon, si Heng, ang petsa ng kasal, ay agahan natin. Sige. Sa harap ng napakaraming tao, ay nag-propose ako sa boss ko. Okay ka lang? Okay lang. Salamat sa paggawa mo nito para sa akin. Maga pa, isasama kita. Anong lugar? Grabe ka talaga. Hindi ko pa nasabi sa nanay ko. Paano tayo magparehistro? Huwag kang mag-alala. Ibinigay na sa akin ng nanay ang rehistro. Ito ang ating unang seryosong litrato. Kunan mo ng maayos. Ang unang litrato, kayo rin ba ay mabilis ang kasal? Hindi. Matagal na kaming nag-iensayo.